Magandang umaga mga kapatid. Ikinalulugod po namin ang inyong pakikibahagi sa banal na Eucharistia. Ngayon po ay ikatatlong linggo ng Kwaresma. Magsitayo po tayo. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumainyo. Habang patuloy na pinapawi ng ating Panginoon ang pagkauhaw ng ating mga kaluluwa, patuloy tayo tumalangin at tumulog sa Kanya bilang isang sambayanan. Patuloy tayo magdasal ngayong panahon ng Kwaresma para sa intensyon ng ating mga pamilya, ng ating bansa at ng buong mundo. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa tanan.
Itinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway, upang sa pagpapatira pa ng aming budhi sa iyong harap, kami lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, talagang uhaw na ang mga Israelita. Kaya sinumbatan nila si Moses. Inialis mo ba kami sa Egypto para patayin sa uhaw, pati mga anak namin at mga hayop? Kaya hindi na nanalangin si Moises sa Panginoon. Ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Ibig na nila akong patuloy. Sumagot ang Panginoon, magsama ka ng ilang pinuno ng sambahayan ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dalhin mo ang iyong tungkod na inihampas mo sa ilog at lumakad na kayo. Hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Horeb. Hampasin mo ito at bubukal ng tubig na maiinom ng mga tao. Gayon nga ang ginawa ni Moises, at ito ay nasaksihan ng mga kasama niyang bigat ng Israel. Ang lugar na iyon ay pinangalanan nilang Masa at Meriba dahil sa dooy nagtalo-talo ang mga Israelita at sinubok nila ang Panginoon. Ang pinagtalunan nila ay kung pinapatnubayan sila ng Panginoon o hindi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan, ating kapulihan. Ang batong pulihan nating kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan ng may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating manang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirap, mga tupa tayo inaalagaan. Ang kanyang salita ay ating pakinggan, iyak inyong puso'y, huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang. Nang nasa Meriba, sa ilang ng Masa, ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawa, sila'y natinapa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, yamang kawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan niya ay meron na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan niya ay tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa
na makakasama sa kanyang kaluwalhatian. Hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso, pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Sapagkat noong tayo mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyari ialay nino man ang kanyang buhay, alang-alang sa isang taong maubig. Bagamat maaaring ibangahas sa gumawa nito, alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na mamatay si Kristo para sa atin noong tayo makasalanan pa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magsitayo po tayo. Panginoon, kami bigyan ng tubig na bubuhay upang kami di mauhaw. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, dumating si Jesus sa isang bayan sa Samaria na tinatawag na Sicar, malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito, sapagkat siya'y napagod sa paglalakbay. Halos katanghali ang tapat na noon. May isang Samaritanang dumating upang humigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, maaari bang makiinom? Wala noon ang kanyang mga alagad sapagkat bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng Samaritana, kayo'y Hudyo at Samaritana ako. Bakit kayo humihingi sa akin ng inumin? Sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus, kung alam lamang ninyo kung ano ang pinagkakaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa inyo ng inumin, marahil ay kayo ang hihingi sa Kanya at kayo na may bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay. Ginoo, wika ng babae, malalim ang balong ito at wala man lamang kayong panalo. Saan kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa ba kayo kaysa aming ninunong si Jacob na nagbigay sa amin ng balong ito? Uminom siya rito, pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop. Sumagot si Jesus, ang uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw, ngunit ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging isang bukal sa loob niya, babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sinabi ng babae, Ginoo, kung gayon po'y bigyan ninyo ako ng tubig na sinasabi ninyo, nang hindi na ako mauhaw at umarito pa upang sumalo. Ginoo, sawayin ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga magulang, ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos.
Pinuron siya ni Jesus, "Maniwala ka sa aking ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan." Sinabi ng babae, "Nalalaman ko pong paririto ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagparito niya, siya ang magpapahayag sa atin ng lahat ng bagay. Akong nagsasalita sa iyo ang tinutukoy mo," sabi ni Jesus. Maraming Samaritano sa bayan ito ang sumasampalataya kay Jesus. Kaya't paglapit ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na tumigil muna siya roon at nanatili siya roon ng 2 araw. At marami pang sumasampalataya nang mapakinggan siya. Sinabi nila sa babae, "Nananampalataya kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin sa Kanya. Nakilala namin siya ang tagapagligtas ng sanlibutan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri na namin, Panginoong Jesucristo, magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa ating lahat. Si Father umaalis na sa pwesto. Kasi nakukuhanan ako ng nako-conscious ako para sa inyo. Okay, so magandang umaga muli at tayo ngayon ay nasa ika-3 linggo ng Kwaresma. Many years ago and many pounds ago, maniwala po kayo sa hindi, si Father po ay umaakyat sa bundok. At isa ito sa pinaka-gustong-gusto kong gawin sa buhay, yung pag-akyat sa bundok. Pero parang ngayon hindi ko na yata kaya. At isa sa pinaka-paborito kong ginagawa pagka umaakyat po ako ng bundok, yung nagpe-prepare ako ng mga gamit ko. Dami ko natututunan para daw po siksik na siksik yung bag. Kailangan naka-rolyo yung mga damit, hindi lang siya nakatupi. Tapos yung mga binabaon namin noon, yung mga tipong luto na, yung pwede mo nang kainin pagkabukas. Huwag mabibigat. Kumari, ibalot mo na lang sa plastic, yung lutong adobo, yan, yung mga ganyan, tsaka yung kanin, syempre, para less na yung iluluto mo sa taas. Yan. And isa sa mga pinaka-importanting bagay na inihahanda po ng isang umaakyat sa bundok ay yung tubig. At maniwala kayo sa hindi, minimum daw po yan, lalo pagka yung day hike or overnight na hiking, ay 4 na litrong tubig. So isipin po ninyo yun, sa isisiksik yun sa bag mo yun. 4 na litrong tubig. Maliit pa kayo iba nagdadala 6, 8 litro. Kasi kailangan yun. Kasi talaga nakakapagod po yung pag-akyat sa bundok. At hindi po biro, kaya yung uhaw sa trail ay kailangan tugunan. Kasi kundi ma-dehydrate. And nakakatuwang pagbilaya na ngayong linggong ito, pinapakita sa atin ng Diyos yung pagkauhaw. Pagkauhaw, marahil makikita natin yan sa physical natin mga ginagawa sa buhay. At hindi naman tayo spared, na kapag hindi ka humilos, hindi ka na mauuhaw. Ngayon nga lang po, nanunyo na yung labi ko Sinitignan niyo ako, nako-conscious ako. Pero, it is inevitable for us to experience yung thirst. And like in life's journey, sa ating paglalakbay sa buhay, may mga pagkakataon na makararamdam tayo hindi lamang ng physical na pagkauhaw. Nariyan yung emotional na pagkauhaw, nariyan yung spiritual na pagkauhaw. Kaya nandito ang simbahan para tulungan tayo na matugunan itong uhaw na ito. Sa ating po mga pagbasa ngayon, bibigyan tayo ng 3 klaseng pagkauhaw. Pinapaliwanag sa atin ang ating mga pagbasa, 3 klase ng pagkauhaw. Sa unang pagbasa po natin, narinig natin ang mga Israelita. Itong mga Israelitang ito, sapagkat sila ay naglalakbay, kasama si Moises. Siyempre, darating sa kanilang sa punto ng buhay, sa punto ng paglalakbay nila, na talagang
magagalit o maiin sila sapagkat wala man lamang sila kahit tubig para pawiin ang kanilang mga uhaw. At dumating sa punto na sinusumbatan na nila si Moises. At dumating din sa punto na parang laid out, nagdududa sila sa presensya ng Diyos. Nakakala nila na siya tumawag sa kanila papunta doon sa lupang pangako. At ito yung unang uhaw na sinasabi sa atin. Hindi lamang ito yung pisikal na uhaw, ngunit ito yung uhaw sa presensya. Pagka-uhaw sa presensya na naranasan ng mga Israelita, nauhaw sila sa presensya ng Diyos. Akala nila hindi sila sinasamahan ng Diyos. Akala nila wala ang Diyos. Sa ating mga buhay, parehas din. No? May mga pagkakataon na tinatanong natin, Panginoon, nasan ka ba? No? Sa mga pinagdadaanan natin sa buhay, sa pamilya, sa trabaho, tila baga wala ang Diyos. Tila baga hindi dinidinig ng Diyos yung ating mga panalangin. At ito yung uhaw sa presensya ng Diyos sa buhay natin. At ito yung una sigurong dahilan din kung bakit napapariwara ang mga tao. No? Akala kasi nila, bukod sa wala ang Diyos, akala nila kaya na nilang mag-isa. Ganyan-ganyan yung mga pagkauhaw na dapat tugunan, lalong higit sa ating lipunan. No? Na nababaling itong pagkauhaw na ito sa mga bagay na gusto na lang natin kunin o hamdi. Yung uhaw na ito sa presensya ay nagiging uhaw sa material na bagay. Para bang pagka we acquire things that we like, that we feel that we need, may panandali ang relief. May panandali ang pagkapawi ng uhaw. Pero dumarating pa rin sa punto, no, kahit nasa iyo na lahat ng bagay, meron ka ng mga 100 pairs of shoes, na may katerno mga bags, no? Pero pag tinitignan mo sila, oo, nandyan sila, pero may mga pagkakataon na, ito na lang ba yun? Hanggang dito na lang ba yung kasiyahan ko? Pero parang kulang. Parang may kulang pa din. No? Ito yung pagkauhaw din na maaaring mabalin sa pagkauhaw sa kapangyarihan. Kapangyarihan na gusto ko, ako ang may hawak nitong mga bagay na ito. Walang makikialam sa akin. Kaya kong gawin ito. Mga kapatid, ito yung mga pagkakataon na nadadala tayo o nababaling yung pagkauhaw natin. No? Sa mga bagay na hindi naman talaga pumapawi ng mga uhaw ng kalooban natin. Uhaw sa presensya ng ating mga mahal sa buhay. Uhaw sa presensya ng Diyos sa ating buhay. Sa ikalawang pagbasa po, narinig naman natin yung si San Pablo na nagpapaliwanag sa atin ng isang pagtugon sa uhaw ng bawat isa sa atin. Sinasabi niya na tayo lahat ay nangangailangan ng pagmamahal. At itong pagmamahal na ito ay ibinigay sa atin sa pamamagitan ng Jesus na nagbigay, nag-alay ng kanyang sariling buhay para sa atin. Tunay nga, ang bawat isa sa atin, aminin man natin o hindi, ay nauuhaw. Hindi lamang sa presensya ng mga mahal natin sa buhay, kundi yung mas malalim na dahilan ng uhaw. Nangangailangan tayo ng pagmamahal. At ito rin ang isa sa mga unang dahilan kung bakit din ang kapariwara ang mga tao ngayon. Sapagkat walang tumutugon sa pagkauhaw sa pagmamahal. No? Itong nakaraan lamang, no, merong isang minor de edad na naglayas sa bahay. Nakakalungkot, no? Nakakalungkot. Dahil siguro, sitwasyon niya sa bahay, ang sitwasyon sa bahay, no? Meron siyang stepfather at meron ng bagong pamilya yung kanyang nanay. No? Para bagang nararamdaman niya na wala na siyang lugar sa kanilang pamilya. That the only way that she can respond to this thirst for love ay maglayas. Na hindi niya namamalayan.
No? Yung mga tao na nastorbo na o na naging involved na dun sa kanyang storya ay nahihirapan na rin. Mga kapatid, marami sa lipunan natin ngayon ang nangangailangan, ang nauuhaw sa pag-ibig. Paano natin tinutugunan ito? Huwag na tayong lumayo sa mga kanya-kanyang pamilya natin. Sa tingin natin, meron bang nauuhaw sa pag-ibig o sa presensya ng bawat isa? Nawa ito yung makita natin. No? Sa tulong itong dalawang unang pagbasa natin, ay matugunan natin itong mga uhaw na ito. Ngunit sa ating ebanghelyo, ating babalingan ng ating ebanghelyo, may tinuturong isa pang pagkauhaw. Tunay nga, yung Samaritana, no, ay patuloy na bumabalik. No? Parang naging habit niya na ito, yung pag-igib ng tubig sa balon. Sa malalim na balon ni Jacob. At dito nabubuhay yung kanilang pamilya. No? Kasi dito na kinukuha yung pang-inom nila araw-araw. Tunay nga mayroong pagkauhaw na pisikal, ngunit nung nakatagpo niya si Jesus sa balon ni Jacob, tila naging matingkad kanyang pangangailangan, yung kanyang pagkauhaw, no? Sa presensya ng isang kausap. At doon, naramdaman nito ni Jesus. Kaya hindi na pinalagpas itong pagkakataon na ito. No? Unang pagkakakilala lang sa kanya ay isang estranghero. Hanggang sa nakausap niya, no, si Jesus mismo ang nagsabi, "Ali, pwede bang makiinom?" Kasi hindi naman niya kinakausap, alam niyang Hudyo. Dahil may hidwaan ng mga Hudyo at mga Samaritano noong panahon na yon. Kaya alam ng babae nito kung anong lugar niya. Hindi niya kinakausap doon si Jesus. Ngunit si Jesus mismo ang unang nagsalita at nagsabi, "Kina, Ali, maaari bang makiinom?" God takes the initiative. Siya mismo ang nauna upang tayo tanungin, pwede ba akong makiinom? Pwede ba akong makipag-usap sa iyo? Pwede ba akong makipagkwentuhan sa iyo? Na minsan o madalas, o sa terminolohiya ng ngayon, dinededma natin. Hindi natin pinapansin. Kaya kung titignan natin dito, no, mayroong mas malalim na pagkauhaw na sa aking palagay, no, sa aking palagay, ay tutugon sa dalawang una nating pinag-usapan na pagkauhaw. At ito ay ang pagkauhaw ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kung atin lamang matatanto, kung atin lamang marirealize, no, na ang Diyos sa araw-araw nating buhay ay nauuhaw sa ating presensya, nauuhaw sa ating pagmamahal. Lahat ng pagkauhaw na nararamdaman natin sa buhay, no, ay matutugunan. Sapagkat sabi nga ni Jesus, "Ako ang tubig ng buhay." At sa natin po makikita ang mga bagay na ito? Sa pamamagitan ng simbahan, lalo higit sa mga sakramento, ay makikita natin na uumapaw na tubig ng buhay na ibibigay sa atin ni Jesus. Lalo higit sa sakramento ng Eucharistia. Every Sunday, no, we allot 1 hour para tayo ay makapunta sa simbahan, makasamba sa Diyos, makapagpasalamat sa mga biyayang natatanggap natin. At dito muling makahugot ng lakas mula sa kanyang mga salita. Pangalawa, lalong higit ngayong panahon ng Kwaresma, ang sakramento ng kumpisal or the sacrament of reconciliation. Dito naman, no, napapanibago natin ang ating pangako sa Diyos, ang ating pagmamahal sa Diyos sa paghingi natin ng tawad sa ating mga kasalanan. Kaya lang minsan, lalo pagka Sunday, pagka marami na ulit, pagka may trabaho o may mga errands na kailangan i-attend, minsan, naisasantabi pa natin itong linggo, isang araw ng linggo. Napakagandang tanong ng isang kaibigan ko sa kanyang thesis paper, no? Paano kung walang Sunday? Siguro para tayong mga tao na patuloy ng tumatakbo at nakararamdam ng uhaw at saan-saan pumupunta. Huwag natin kalilimutan, ang Eucharistia ay ang lugar, ang pagkakataon kung saan tayo'y makatatang nitong tubig ng binibigay ni Jesus.
Ngayon din ang sakramento ng kumpisal. Nawa ngayong panahon ng Kwaresma, mabigyan po natin ng pagpapahalaga ng mga sakramentong ito bilang mga sakramento na nagpapatunay na si Jesus ang tubig ng buhay na siyang papawi sa ating mga uhaw. Amen. Magsilayo po tayo. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Lalong sabik kaysa Samaritanang makatanggap kay Jesus ng banal na tubig, buong kababaang loob na tayo humiling sa Kanya ng kasaganaan ng Kanyang mga biyaya habang nananalangin tayong, Panginoong Jesus, pawiin mo ang aming uhaw. Panginoong Jesus, pawiin mo ang aming uhaw. Para sa simbahang bagong bayan ng Diyos, nawa patuloy siyang pagkalooban ng mahabaging pagmamahal ng Diyos ng malinis na tubig ng Kanyang salita at mga sakramento sa Kanyang paglalakbay sa disyerto ng kawalan pansin at pagpupul ng tao. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, pawiin mo ang aming uhaw. Para sa mga pinuno natin espiritual, nawa sila'y maging mga karapat-dapat na kinatawan ni Jesus na bagong Moises na nakapapawi sa uhaw ng ating mga kaluluwa sa pamamagitan ng tubig ng banal na biyaya. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, pawiin mo ang aming uhaw. Para sa mga pinuno nating pambayan, nawa sila'y maging inspirasyon at uliran natin sa katapatan, sa kagalingang panlahat, at pagtugon sa mga pangailangan ng mga kaawa-awa sa lipunan. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, pawiin mo ang aming uhaw. Para sa lahat ng naghihirap na pisikal, emosyonal at espiritual, makatagpunawa sila ng lakas at kasiyahan sa bukas palad na pakikiisa ng mga kasama sa kanilang mag-anak o pamayanan. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, pawiin mo ang aming uhaw. Para sa ating kabataan, nawa matagpuan nila sa Ebanghelyo ang galon ng katotohanang makapapawi sa kanilang pagkauhaw sa kahulugan ng buhay. Manalangin tayo.
Panginoong Jesus, kawiin mo ang aming buhaw. Tinig natin panalangin ng ating mga pansalin. Amen. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, kawiin mo ang aming buhaw. Panginoong Yesus, Ikaw ang bukal ng tubig na nagbibigay buhay, na ikapagbabago ng disyerto naming buhay, na maging mga hardin ng kabanalan. Sariwain mo ng masagana mong biyaya ang aming mga uhaw na kaluluwa, at sa gayoy malasap namin sa buhay na ito ang kagalakan ng kaharian, kung saan ka nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Magsiupo po tayo. Panalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Ama ang makapangyarihan. Kagabi nawa ng Panginoon, ikapagkahay sa iyong mga kamay, sa kapulian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang mga kasalanan namin hinihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutuhan din namin ipatawad sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa kanyang paghingi ng tubig sa babaeng taga-Samaria, kanyang ipinagkaloob ang pananalig upang ang nilapitan niya ay sumampalataya. Sa pagkauhaw ng iyong anak, kanyang masidhing hinangad na ang pag-ibig mo ay maipakilala sa mga sumasampalataya sa kanya. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po tayo. Ipagpuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ligapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Luis Antonio na aming Obispo, ang kanyang katuwang na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinday na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang tapat niyang kabiyak. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananatikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na bibig, pinagsalusaluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos nawang mangyari sa gawain namin araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsilod po ang lahat at ating dasalin ang panalangin para sa kapayapaan. Panginoon, sa panahon ng pangangailangan, ay humihingi kami ng tulong, bunga ng aming pagkamulat sa nagbabantang pagkawasak ng kapaligirang pinagkaloob ninyo sa amin, bunga ng malawakang paglalaban ng ideolohiya sa iba't ibang panig ng mundo. Pagkalooban ninyo kami ng sapat na lakas upang maipalaganap ang kabutihan, katarungan, pagmamahalan at kapayapaan. Sa gitna ng labanan, ituro ninyo sa amin ang pagtutulungan, sa kasaganaan ang pagbibigayan, sa karanitaan, magkaroon po sana ng maayos na pamumuhay. Kung mangingibabaw ang pagkamakasarili, ituro ninyo sa amin ang kababaang loob. Sa kawalan ng katarungan, matutunan sana namin ang pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Kung may di pagkakaunawaan, magkaroon po sana ng pagkakasundo at pagkakaisa. Sa kawalan ng pag-asa, mayatid po sana namin ang mabuting balita. Tulungan mo kaming kumalinga sa halip na kalingain, maglingkod sa halip na paglingkuran. Huwag po sana kaming maghangad ng karangyaan at punuin ninyo kami ng inyong pag-ibig at kaluwalhatian. Pahintulutan ninyo kaming maging katulad ninyo, sapagkat sa ganitong paraan lamang namin matatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay na makapagbibigay sa amin ng bagong pag-asa. Amen. O Maria, Reyna ng Kapayapaan, ipanalangin mo kami. Magsitayo po tayo. Bago po ang pagbabasbas, nais ko kayong imbitahan sa ilang mga gawain, lalo higit ngayong panahon ng Kwaresma. Dito po sa atin sa EDSA Shrine tuwing Friday, after po ng 5:30 p.m. Mass, ay nagkakaroon po tayo ng Stations of the Cross. So ito po yung ating pamamaraan upang makatugon at at the same time, mahikayat ang bawat isa na mag-alay ng panalangin at sakripisyo para sa mga intensyon, hindi lamang pang sarili, kundi para sa ating kapwa. Ang Samaritan ay kinatagpo ni Jesus sa balon ni Jacob. And Jesus initiated this conversation, this encounter. And the same with us. Jesus initiates an encounter with us through the sacraments. Lalong higit sa mga sakramento ng Eucharistia at Kumpisal. Nawa bawat isa, ngayong lalong higit ngayon po sa panahon ng Kwaresma, ay makatagpo si Jesus sa ating mga sakramento. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.